Man, happy birthday. Thank you sa pag-shoot ng aking cycling ng mama mo. Okay, but happy birthday. Nice to meet you and see you on the next shoots. Hello Kathden fans! So narinig nyo ha, bumati si Sir Alden mga kasembreros. Correct me if I'm wrong, pero ang pagkakaalam ko dito is sa Amerika niya ito ginawa mga kasembreros, or he greeted from doon nga sa Amerika mga kasembreros. Pero correct me if I'm wrong po kung dito ito sa Pilipinas, kasi yung kasama niya is Pinoy din, no? So baka kasamahan niya doon sa California mga kasembreros. So nga no, sabi niya nagpapasalamat siya kay Ivan, no? Happy birthday. Tapos nagpapasalamat siya din sa pag-shoot, no? Sa kanyang cycling mga kasembreros. So tapos see you in the next shoots, no? Hindi ko alam pero correct me if I'm wrong po kung dito ito sa Pilipinas, pero ang pagkakalam ko talaga is fresh from from America mga kasembreros na greeting o birthday greeting mga kasembreros. So yun po, no? And then ito syempre tao dito yung kakulitan ni Sir Alden, andito na naman, no? With coach Marlene ito mga kasembreros, sana in-upload niya kahapon. Hindi ko alam bakit late upload dito mga kasembreros. Kasi sobrang busy siguro ni Sir Alden kaya siya nag-upload mga kasembreros, no? Sir Alden mga kasembreros. Tapos speaking of Dila, ay ito na naman, oh, Dila. Nag-drawing na naman ng isang fan dito ng padila mga kasembreros kay Sir Alden. Grabe talaga kahit na sino, parang ang trend na ito ay naging viral na kahit saan, na kahit na sino na. So kasi itong nag-drawing mga kasembreros ay marami na siyang nag-drawing, no? Pero nga Sir Alden yung kanyang ginuhit. Parang digital siya. Parang digital na art, tapos may pintura din na parang yung mano-mano mga kasembreros. So ang kulit lang talaga na kahit na sino ay nahawaan ng mga kasembreros, no? And then ito, sobrang ganda ng ginawa ng isang fan dito mga kasembreros kay Ma'am Catherine. Parang siya, di ba, yung white yung kanyang damit, tapos parang ginawa siyang Cinderella, na parang ganun yung effect niya mga kasembreros. Bagay sana na alam mo, daming gusto ng fans mga kasembreros na parang gawin ng Catherine, gawin ni Ma'am Catherine, pero wala, may mga management sila at hindi lahat napagbibigyan ng kuwapa ng Catherine mga kasembreros, kasi may mga projects at may mga kontrata silang sinusunod mga kasembreros. Pero nga, no, talagang we are hoping in positive mga kasembreros na magagawan sila ng projects soon mga kasembreros. Kasi nga hindi naman bulag at hindi naman bulag marketing at saka sales wise mga kasembreros. Ang Catherine talaga ang isa sa nagpabuhay sa sa pelikulang Pilipino na after ng Rewind mga kasembreros, no? Ni Ma'am Marian at saka ni Sir Alden mga kasembreros, na kung saan ay parang walang naka-hit ng billion and more than 1 billion mga kasembreros. And then ito, nag-post yung isang Catherine admin, yung Mara Clara na original cast dati, tapos yung Mara Clara na sobrang tagal na pala nito, no? 90s pa ito mga kasembreros, Mara Clara. Sina Gladys Reyes at saka sina Ma'am Susan Africa, sino pa dito? Si Christopher Rojas, Wawi de Guzman, Beverly Hills, correct me if I'm wrong po. Sin po, no? Ang dami nila mga kasembreros nung una, no? Tapos naman dito ay sina Ma'am Maylin Dizon, sa bago mga kasembreros na sina Ma'am Catherine at saka sina Ma'am Julia Montes, sina Jong Hilario, sina Dimples Romana na yung present. Sobrang kulit talaga ni attorney dito mga kasembreros. Yung gusto kanya, parang kahit nagpapawaki siya at dinideform yung kanyang mukha, ay maganda pa rin mga kasembreros ang inyong box office queen mga kasembreros. So yun po, no, talagang ang kakulitan ni attorney ay na-miss natin, at saka ni Tisoy, parang na-miss natin yung pagtawag na kayo, no? Kaya client mga kasembreros ng Tisoy. So sobrang kulit lang ng inyong box office king and box office queen pag nagsama.
Alright, so next item natin, ito, hindi, ito muna. So ito mga kasamers yung parang ginawa ni Ma'am Catherine na na parang sa kanyang brand endorser, brand endorsement mga kasambreros na lace nga na isang chips, sikat na chips mga kasambreros. Pero if I'm not mistaken ay matagal na ito. Pero correct me if I'm wrong po, no? Sobrang ganda niya dito sa kanyang sa kanyang swimming pool mga hindi swimming pool yan, parang upuan na na parang air balloon something like that, tapos stripes na yellow ang kanyang damit mga kasambreros. So tapos nag-shade siya, so ganun lang dapat ang banat mga sobrang cute at sobrang ganda ng Catherine dito mga kasambreros. And by the way abangan niyo yung follow up natin sa mga projects ng Catherine, kasi last parang grand finals na no, grand finals sa susunod na linggo, kung kaya abangan natin yung mga susunod nilang ganap mga kasambreros. So yun po, and actually that is it, no, pero abang kayo kasi meron pa tayong isang vlog dito mga kasambreros related kay kay Sir DJ, Sir Daniel Padilla, at saka kaya Ma'am Francine Diaz, at saka kay Ma'am Catherine, no? So ito po siya mga kasers. Alright, salamat po sa items natin sa Catherine. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And today is June 18, 2025, no? Wednesday po. And sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang the best po nito. Ang title natin, Kumuha ng Wisdom. Proverbs 4:5-7. Get wisdom, get understanding. Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Si Solomon ito. Do not forsake her, referring to wisdom, and she, wisdom, will preserve you. Love her, wisdom, and she, wisdom, will keep you. 7. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and in all your getting, get understanding. Grabe na, sobrang ganda mga kasambreros. Paulit-ulit siya kasi may emphasis mga kasambreros na kumuha tayo ng wisdom. Pero parati nating tatandaan din na hindi ito yung parang sumasalo ka lang ng tubig sa isang balon or sa isang poso mga kasambreros or sa gripo na ganun kadali. So ang pag-hone, ang pag-develop, ang pag-gain ng wisdom mga kasambreros, unang-una, pinapanalangin sa Panginoon na kung mapabigyan tayo ng wisdom, ng kaalaman, and syempre yung pagbabasa ng kanyang salita ng Diyos sa Holy Bible mga kasambreros. So hindi kasi siya tangible yung wisdom, hindi naman mo pa pwede mong bilhin dyan sa grocery store or sa market ba dyan or sa palengke. So wala tayong mabibili sa butika. Maaring pwede kang bumili ng pampatalino, okay, mga supplements mga kasambreros, pero iba kasi yung wisdom, okay? Kagaya ng ating na-define, no, sa biblical definition, ang wisdom is a heavenly gift, no, from the Lord mga kasambreros. So hindi siya yung shallow na worldly wisdom or worldly intelligence lamang mga kasambreros na or worldly knowledge na kasi pwede ka mag-research, pwede ka study, pero iba yung wisdom na nagmumula, parang connection natin sa Panginoon mga kasambreros. So sa Proverbs chapter 4, pwede nga eksena dito ay nasa humble na ancient Israel tayo mga kasambreros. So si King Solomon ay andito ulit para magturo mga kasambreros ng salita ng kaalaman. So the teacher known for his wisdom and understanding of the scriptures is none other than King Solomon himself. He is dressed in rich robes, his silver hair and beard adding to his air of authority. So ano nga ba itong Proverbs? So let's focus on 5 mga kasambreros. So ang verse na ito sa Book of Proverbs ay nagre-remind sa atin ng kahalagahan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng wisdom, and in-encourage tayo nito na mag-rely sa kanyang sa Panginoon mga kasambreros wholeheartedly, no, buong puso mga kasambreros. So without trying to lean on our limited understanding. So ito yung isa siguro sa masaklap na kasalanan, yung magtitiwala tayo sa ating sariling kakayahan. Kapag nagtiwala tayo sa sarili nating mga talino, ating ability, sa ating skill, sa ating talent, sa ating
experience, sa ating pagkatao in general mga kasembreros. Parang hindi natin kailangan ng taang Diyos, parang hindi natin kailangan ng ibang tao. So nawawala unang-una yung role ng Panginoon na dapat parati tayo magtiwala sa Kanya because He is, parang yung isang teacher. Pag matalino na ang isang estudyante na parang pinapamukha nito na parang mas marami pang alam sa teacher, ay sabihin ng teacher na, pantalino ka na pala, ba't ka pa mag-aaral dito? So, hindi mo na kailangan ng teacher, no? Parang ganun, no? Pag kaya mo na ang lahat-lahat at matalino ka na, so wag ka na mag-aaral. So, parang ganun mga kasembrers. And that's a big insult mga kasembrers sa Panginoon kapag tayo po ay parang kinakaya natin lahat and we don't consult, we don't ask for help sa Panginoon. So, nawawala yung kanyang purpose ba? Yung kanyang role na pagiging Diyos. Kasi nga, di ba, He allowed everything na mangyari sa Garden of Eden, na magkasala ang tao, na ma-fall into temptation, so that mangangailangan pa tayo ng Savior, mangangailangan pa tayo ng God, ng someone higher, no, sa atin mga customers. Kasi kapag perfecto na ang tao, ay hindi na tayo mangangailangan ng Diyos or someone na magpapatawad na banal. Okay? Ang tanging magpapatawad sa atin ay yung banal mga kasembreros. So hindi tayo pwedeng humingi ng tawad or parang hindi tayo pwedeng magpalinis ba sa tao, kasi alam natin na ang tao po ay kumaga pa makasalanan din. So there's God. Humingi ng sorry pwede mga kasalanan, hindi ko ibig sabihin, ang ibig sabihin ko ay magpalinis ba, no? Humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, kasi we know that God is perfect and He is holy. Wala po siyang kasalanan and He alone can forgive us because He is consistently holy, unchanging, immovable, and matchless eternally. So ang verse na ito ay nagcha-challenge sa atin na i-surrender natin yung control at ilagay natin ang ating full trust sa divine plan, even when we may not fully comprehend it. So dito talaga papasok ang mapatiwala mga customers na kapag kumuha tayo ng wisdom, ay sabi dito na, nor turn away from the words of my mouth. So sabi ni Jesus Christ, diba, nung hinugasan yung paa ng kanyang mga disciples. So ngayon hindi niyo maintindihan, but later you will understand, kasi nga, no, planado lahat ng Panginoon yung nangyayari at pangyayari at mangyayari pa mga kasembreros. So that is why He wanted us to trust in Him all the days of our lives. So have you ever found yourself trying to figure everything out on your own? Only we feel overwhelmed and lost. So kapag gusto mo i-figure out lahat no, gusto mo kasi may problema ka, for example, may pinagdadaanan ka, so you do it on your own way. So yung full capacity, yung full capability mo, yung full skill mo, yung full effort mo, yung lahat ng oras mo ginugol mo diyan, yung lahat ng lakas mo, lahat ng iyong expertise. So ginawa mo yun mga kasembreros, pero hindi mo siya parang overwhelm ka lang lalo, kasi nga hindi ka humingi ng tulong at saka hindi ka nagtiwala sa Panginoon. So we have to get wisdom. So ang wisdom kasi, ito talaga yung mag-guide sa atin, no? Wisdom from God. So it's also parang Holy Spirit niya na mag-guide sa atin mga kasumers ng tamang gawin. So gagamit siya ng tao, for example, ng kaibigan or ng someone na maggagabay sa atin mga kasembreros. So may divine purpose ang Panginoon sa bawat isa kapag tayo po ay nananalig at parang bata na 2 years old na parating kapit na kapit sa tatay or sa nanay mga kasembreros. So ganun po ang dapat gawin natin na, Lord, yung plano ko, or let your will be done. So ganun parati, let your will be done, let your will be done. So ganun parati ang ating gagawin mga kasembreros. So get wisdom and get understanding underscores the intentional and persistent nature of seeking wisdom. So persistent siya, intentional mga kasembreros. So pag nanalangin tayo, syempre may gagawin tayo mga kasembreros. So hindi lang tayo mag-aantay ng parang si Juan Tamad na aantay na mahulog yung bayabas. So grabing alamat, grabing kwentong Pilipino yan mga kasembreros, na hinog na yung bayabas, no? Talagang sa sobrang tamad niya, hindi niya maikilos ang kanyang mga kamay para kunin yung bayabas na kanyang kakainin. So it urges us to prioritize the pursuit of knowledge and insight, recognizing that true wisdom is a valuable asset that requires diligence to attain. So dapat maging masigasig tayo at masipag sa
mapapagkuha ng wisdom mga kasombrers. And yung call na ito ng ating action ay nag-challenge din, no, na invest natin yung ating time, yung ating energy para makuha. Kasi di ba pag nag-aaral ka, pag nagbabasa ka ng Holy Bible, so talagang mag-i-spend time ka. So talagang magugugol ka ng panahon at oras mga kasombrers. And yung it's not just an overnight process or a 2-day process or a 1-week process. Yung pag-gain ng wisdom ay habang buhay po yan mga kasombrers. Habang tayo po ay humihinga, we should get wisdom. So by seeking wisdom through prayer, yun nga, in seeking counsel from trusted mentors, she chooses a job that aligns with her values despite that allure a higher salary. So it was the story of Sarah actually na parang nagsisik siya, no? Nagpe-pray at saka of course humihingi ng advice at counsel sa mga spiritual leaders mga kasombrero. So in conclusion, ito po ay nananawagan sa atin na kumuha tayo ng wisdom mga kasombrero. Libre ito, no? Hindi ito hindi ito parang load ng cellphone or parang wifi na kailangan mong magbayad ng premium or magpa-purchase mga kasombreros. So hindi po ito yun. No, wisdom is free. No, only you have to make time talaga, especially reading Proverbs, the book of Proverbs at saka yung book of Ecclesiastes mga kasombreros. So basahin po natin ito. Hindi po kawalan actually. It's advantage at benefits nga natin yung pagbabasa ng Biblia mga kasombreros. Hayaan natin yung mga taong nega at saka kinukutsa tayo na parang basa-basa ka pa ng Biblia, perfecto ka pa, banal-banal ka pa. Hindi nga tayo perfecto, kaya hindi tayo banal. Kaya nagpapabanal tayo by reading the gospel. So kung sila ay banal at perfecto na, kung kaya hindi sila nagbabasa ng Biblia at hindi sila nagkakaroon ng oras sa panahon. So ganun mga kasombrero. It's just a matter of mindset mga kasombreros. Alright, so maglaan talaga ng panahon. This is our application. Maglaan tayo ng panahon para po mag-gain or makakuha tayo ng wisdom. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the source of wisdom, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you.